Exodus 40. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, sa unang araw ng unang buwan ay iyong itatayo ang tabernakulo ng kapisanan. At iyong isisilid doon ang kaba ng patuto, at iyong tatabingan ang kaba ng lambong. At iyong ipapasok ang dulang, at iyong aayusin ang mga bagay na nasa ibabaw niyaon, at iyong ipapasok ang kandelero at iyong sisindihan ang mga ilawan niyaon. At iyong ilalagay ang damba ng ginto para sa kamangyan sa harap ng kaba ng patuto, at ilalagay mo ang tabing ng pintuan sa tabernakulo. At iyong ilalagay ang damba ng pagsusunugan ng handog sa harap ng pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At iyong ilalagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo at ng dambana, at iyong sisidlan ng tubig. At iyong ilalagay ang looban sa palibot, at ibibitin mo ang tabing sa pintuang daan ng looban. At kukuha ka ng langis na pangpahid, at papahiran mo ang tabernakulo, at lahat na nandoon, at iyong pakakabanalan, at lahat ng kasangkapan niyaon, at magiging banal. At iyong papahiran ng langis ang damba ng pagsusunugan ng handog, at ang lahat ng kasangkapan, at iyong pakakabanalan ang dambana, at ang dambana ay magiging kabanal-banalan. At iyong papahiran din naman ng langis ang hugasan at ang tungtungan, at iyong pakakabanalan. At iyong dadalhin si Aaron at ang kanyang mga anak sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at iyong paliliguan ng tubig. At iyong isusuot kay Aaron ang mga banal na kasuotan, at iyong papahiran ng langis siya, at iyong papagbanalan siya, upang siya'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong dadalhin ang kanyang mga anak, at iyong susuutan sila ng mga kasuotan. At iyong papahiran ng langis sila gaya ng iyong pagkapahid sa kanilang ama, upang sila'y makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote, at ang pagpapahid sa kanila ay maging sa kanila'y pinakatanda ng walang hanggang pagkasaserdote sa buong panahon ng kanilang lahi. Gayon ginawa ni Moises, ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon sa kanya, ay gayong ginawa niya. At nangyari sa unang buwan ng ikalawang taon ng unang araw ng buwan, na ang tabernakulo'y itinayo. At itinayo ni Moises ang tabernakulo, at inilagay ang mga tungtungan, at ipinatong ang mga malaking tabla, at isinuot ang mga barikilan, at itinayo ang mga haligi niyaon. At kanyang inunat ang tolda sa ibabaw ng tabernakulo, at kanyang inilagay ang takip ng tabernakulo sa itaas ng ibabaw niyaon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang kinuha at inilagay ang mga tabla ng patuto sa loob ng kaban, at kanyang inilagay ang mga pingga sa kaban, at kanyang inilagay ang luklukan ng awa sa itaas ng ibabaw ng kaban. At kanyang ipinasok ang kaban sa tabernakulo, at inayos ang lambong ng tabing, at tinabingan ang kaba ng patuto, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang dulang sa loob ng tabernakulo ng kapisanan, sa dakong hilaga ng tabernakulo, sa labas ng lambong. At kanyang inayos ang tinapay sa ibabaw ng dulang sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang kandelero sa tabernakulo ng kapisanan, sa tapat ng dulang, sa tagilirang timugan ng tabernakulo. At kanyang sinindihan ang mga ilawan sa harap ng Panginoon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang damba ng ginto sa loob ng tabernakulo ng kapisanan sa harap ng lambong. At siya'y nagsunog doon ng kamangyan na mabangong espisya, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang tabing ng pintuan sa tabernakulo. At kanyang inilagay ang damba ng pagsusunugan ng handog sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at pinaghandugan ng handog na susunugan, at ng handog na harina, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo, ng kapisanan at ng dambana, at sinidlan ng tubig upang paghugasan. At si Moises at si Aaron at ang kanyang mga anak, ay nagsipaghugas doon ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa.
Pagka sila'y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, at pagka sila'y lumalapit sa dambana ay naghuhugas sila, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At kanyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo at ng dambana, at iniayos ang tabing ng pintuang daan ng looban. Gayon tinapos ni Moises ang gawain. Nang magkagayo'y tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan, at pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. At si Moises ay hindi makapasok sa tabernakulo ng kapisanan, sapagkat lamagay sa ibabaw niyaon ang ulap, at pinuspos ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. At pagka ang ulap ay napaiitaas mula sa tabernakulo, ay nagpapatuloy ang mga anak ni Israel sa kanilang buong paglalakbay. Datapwat kung ang ulap ay hindi napaiitaas, ay hindi nga sila naglalakbay hanggang sa araw na napaiitaas. Sapagkat ang ulap ng Panginoon ay nasa ibabaw ng tabernakulo sa araw, at may apoy sa loob niyaon sa gabi, sa paningin ng buong lahi ng Israel, sa kanilang buong paglalakbay.